Okay, so thank you mga kapatid. So ngayon, this is the third week, mga kapatid, na ating pong tinatalakay yung pagsubok sa buhay ng Kristiyano. And we have seen in the scriptures po, that it is inevitable. Meaning, ang pagsubok po mga kapatid ay hindi maiiwasan. Kaya sa ating pong mga mananampalataya, dapat expected na po ito. At nabasa din po natin sa scriptures, sa salita na paghahandaan po natin. Hindi po tayo napugulat dahil hindi man natin alam kung anong paraan o kailan darating, pero napakaganda pong paghahanda na alam natin na talagang darating. Kaya sabi nga po ni Santiago, and by the way mga kapatid, gusto ko lang kayong bigyan ng background. Nung sino pong martyr ng New Testament po ay si Esteban. Ngayon si Esteban po, nung siya po ay binato hanggang siya po ay mamatay, katatapos lang po nung pangyayari na yun, according to Bible scholars, nang isinulat po ni Apostol Santiago yung kanyang liham na ito. So meaning, fresh na fresh pa lang po yung karanasan na nangyari po kay Esteban o kay Stephen, the first martyr of the New Testament. So we can see, mga kapatid, during this time, hindi po basta-basta yung kanilang pinagdadaanan. It is not ordinary struggles. This is life and death struggle. Kasi nung panahon na nga po na yun, kinukulong at pinapatay po yung mga Kristiyanong kagaya po natin. Subalit, nakakagulat naman na sinabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, magalak kayo. Count it all joy when you fall into various trials. Because the joy, dahil yung biyaya ng Panginoon ay pwede po nating maranasan. Kaya nga po sa isang Kristiyano na kung meron pong kamag-anak o mahal sa buhay na pumanaw, lalong-lalo na kung alam niya yung kanya pong mahal sa buhay, ay tunay na sumampalataya sa Panginoon, hindi po ganun kasakit. Kasi alam natin, one day, we will be reunited with our family members who have believed in the Lord as well. Isang Kristiyano ay duman sa pagsubok at hindi niya napagtagumpayan, hindi po malulugod ang Panginoon at hindi po mag-glorify ang ating Panginoon. Kaya ang end goal po ng pagsubok ay mag-glorify po si Lord. Ibig sabihin, mapapurihan po siya, mababago tayo, matatransform po tayo, magiging kagaya po natin ang Panginoong Yesus, but the end goal is always for the glory of God. Kaya nga po, pag dumadaan tayo ng pagsubok mga week, nabanggit natin, na yung mga pagsubok ay sinusubok po tayo. Kagaya ni Abraham, si Abraham po ay nasubok. He was tested when the Lord asked for His only begotten Son. Hiningi po ng Panginoon na ialay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. At ito po ay anak niya sa katandaan. At ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay magmumula hindi sa isang anak ng alipin, kundi magmumula sa mismong kanyang katawan. At ipinanganak nga po si Isaac sa katandaan nilang mag-asawa. Subalit, hindi po napigil si Abraham na express niya po yung kanyang obedience sa Panginoon at yung kanya pong pagmamahal sa Panginoon. Kaya na-mention natin last week, mga kapatid, most of the time, trials are meant to expose what's in our heart. Kaya ito po ang nangyari kay King Hezekiah. Ano pong sabi ng Old Testament kay Hezekiah? Iniwan siya pansamantala ng Panginoon para malaman po ng Panginoon kung ano ang laman ng puso ni Hezekiah. Is it still
his love and devotion for the Lord nung lumisan po intentionally ang Panginoon sa buhay po ni ni King Hezekiah. So every time na tayo po ay daraan ng pagsubok, pwede po natin isaalang-alang that these testings are intended to test the condition of our hearts. At na-mention po, by the way, yung passage po na yun ay nasa 2 Chronicles 32:31. Of course, ito po ay basic na basic. Dumadaan po tayo sa pagsubok para pagtibayin. Sabi nga po dumaan sa pagsubok. Actually, yung mga dumaan sa pagsubok, yun at nagtagumpay, sila nga po yung mga may karanasan na at talaga namang napagtitibay po yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. And actually, one of the reason din po kung bakit tayo dumadaan ng pagsubok, nire-reveal din po nito kung genuine yung ating pananampalataya. Kaya maalala po ninyo yung turo po ng Panginoong Yesus, yung kanyang parabola. Ano pong sabi niya sa kanyang parable? May naghasik ng binhi, may nagtanim po ng binhi, may nahulog sa gilid ng daan, may nahulog sa batuhan, may nahulog sa dawagan, at may nahulog sa matabang lupa. Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung binhi po ay yung salita ng Panginoon that fall into the rock. Ano pong sabi ng Panginoon? Dahil kokonti yung lupa sa batuhan, nung nagkaroon ng matinding sikat ng araw, ano po nangyari doon sa tumubo na bini? Ito po ay namatay, ito po ay natuyo. Bakit po? Sa tindi ng sikat ng araw, natuyo po yung tumubong binhi. Ang explanation po ng Panginoong Yesus, yung init ng araw po, yun po yung pagsubok. Ngayon, in-expose po yung tunay na kondisyon ng kanyang pananampalataya. Hindi pala ito tunay. It is not real, lasting faith. And kadalasan po mga kapatid, dumadaan yung mga pagsubok sa buhay po natin in order for us to be purified. Dinadalisay po ng Panginoon yung ating buhay. Ito para i-humble po niya tayo. So that the Lord will humble us and we will submit to His authority. And most of the time, we experience trials of many kind kasi nga po, baka yung attention po natin ay nakatingin na sa mundo at hindi na sa Panginoon. It's already worldly point of view, no longer heavenly minded. Kaya pinapaalala ng Panginoon through the book of Colossians, sinulat po ni Apostol Pablo, we need to let our hearts set on the things that are above. Nakatingin palagi sa langit, nakatingin palagi sa Panginoon, para sa gayon, hindi po tayo ma-attach sa mga bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw. Lalong-lalo na kapag ang isang Kristiyano ay nakakaranas ng comfort. Nagiging komportable na ang kanyang buhay. Pag ganyan na po yung sitwasyon, ano nangyayari? Pinapadaan ng Panginoon sa Amerika, sa Europa, dahil sa prosperidad ng material at pinansal na bagay, maraming bansa po ang nakalimot na sa Panginoon. Kaya nga, once in a while, crisis is good. Amen? Huwag lang palagi. Once in a while, pwede. Para nga po, huwag tayong makalimot na tumawag sa Panginoon. Amen? May legacy nga daw po yung ating Pangulo. Ang legacy niya ngayon is, ano po yun? Dating may trabaho. Ngayon wala na daw. Tumigil na sa pasada, sa taas po ng crudo. Sa taas. Alam niyo po, galing kami kahapon ng Manila. Sinundo po namin si Mother.
Kasi galing po sila ng Davao. Sinundo po namin sa Terminal 3 sa domestic arrival. Alam niyo, sa Manila po, parang walang krisis. Napaka-traffic, napakadaming sasakyan. Sabi ni Mayor, April 8 to April 24, walang coding. Kasi nga po, maluwag yung kalsada. Sabi ko, dito sa Maynila, pagpihina, na may krisis na tayo, napakadami pa rin motor. Napakadami pa rin sasakyan. Napakarami pa rin pasaway. Dahil pasaway talaga sa Maynila, driver. Iba yung driving kasi doon eh. But anyway, so, to purify our faith. Is trying to purify our hearts. Is trying to purify our minds from any contamination of this world, from any type of worldly pleasures of this world. If the Lord allows us to enjoy the blessings of this world, praise be to the Lord. Pero hindi po tayo dapat ma-attach sa mga bagay na nagbibigay po ng patibay ng pamilya. Yung bonding po ng pamilya ay nakakatulong para maging intact yung relasyon ng ating mga anak sa kanilang mga magulang at tayo sa ating mga anak. It serves like a glue in the family. But it's not good if that is the only agenda. Hindi na rin po maganda kung panay at palagi ng ganon. Dadaan at dadaan ka sa pagsubok, persecution, trials of many kinds. Ang sabi ng Biblia, it's a promise. Promise, sabi ng Panginoon. Nang sa gayon, lalo po tayong magtiwala. Alam niyo mga kapatid, may mga pagsubok kasi na talagang alam ko nakaranas na kayo, yung wala kang iba talagang kakapitan kundi ang Panginoon. Amen. There are trials na talagang solusyon, kundi maliban na lang na tumingala at tumawag sa Panginoon. Inaalaw po ni Lord yan, mga kapatid. Kasi tinuturuan niya po tayo magdepende lamang sa Kanya. Amen? Full dependence on the Lord, nothing else. Hindi sa talent, hindi sa kakayanan, hindi sa laman ng bangko mo o pera natin, hindi sa skill. No, 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 no. Ayaw ng Panginoon, magtiwala tayo sa mga bagay na yan. Ang gusto niya, ang pagtitiwala ng Kristiyano ay sa Panginoon po lamang. Amen? Hindi niya sinasabing wala kang capability. Hindi niya sinasabing wala kang skill. Hindi niya sinasabing walang resources. Meron po mga bagay niya. Pero huwag kang magdedepende at magtitiwala dyan. Amen? We must always still depend on the Lord. Alam mo bang paglakad? Oo, kaya mo. Pero magtiwala ka sa Panginoon, naiingatan ka niya. Amen? Amen. It's not our own capabilities and abilities. No. We must always learn to trust the Lord whatever circumstance or situation that we may have. Kaya nga pag medyo naliliis ka na, yan po yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay po natin. Maalala niyo si Job, di ba na-mention po natin si Job? Yung si Job po ay dumaan ng pagsubok, ang dami pong chapters na talagang nakita natin doon na wala naman talaga siyang kasalanan. Actually, si Lord pa mismong nag-comment sa kanya. Walang kagaya ni Job sa lahat. Sabi ng Panginoon, sa mundong ito, wala kang makikitang kagaya ni Job. Nag-iisa lang si Job, sabi niya kay Satanas. Sige, subukin mo siya, huwag mo lang siyang papatayin. Yun ang sabi po ni Lord kay Satanas. So kaya sinubok niya si Job. Napakatindi po ng buhay ni Job. Ang daming pagsubok, sunod-sunod. Okay yung pagsubok na, may pagsubok ka ngayon eh. Next week, iba naman. Next month, iba na. Next year, iba naman. Pero yung kay Job po, magkakasunod. Nawala lahat ng kayamanan sa isang idlap. Nawala ang kanyang mga anak sa isang idlap. Nawala ang kanyang kasusugan sa isang idlap. Pero ano bang sabi ng Biblia? Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa Panginoon. Purihin lamang ang ating Panginoon.
And the Bible tells us, Job did not sin. Hindi po siya nagkasala. Pero yung pagsubok, ang tagal po ng pagsubok, according to Bible scholars, a year or two, yung pagsubok po ni Job. At yung sa tagal ng pagsubok, ano nangyari po? Na-expose po yung puso ni Job. At ang sabi ng Biblia, in chapters 38, 39, 40, 41, mababasa po ninyo doon, meron pala siyang self-righteousness. Ang sabi niya, wala naman akong kasalanan para maranasan ko ang mga pagsubok na ito. In-expose mo ng Panginoon yung puso niya na para baga ang dating, he doesn't deserve yung kanyang pagsubok. But the good news is, nag-repent po si Job. Mababasa po niyo yan sa chapter 42 ng Job. Ang sabi doon ni Job, I repent with dust and ashes. Nagkasala ako sa Panginoon, sabi niya, nagmistulang akong if I'm mistaken, an animal thinking that he don't deserve it. And he repented from his sin. And the Bible tells us, ang sabi ni Job, Lord, noon, naririnig lang kita. Pero ngayon, sabi niya, nakita na kita. Wow! What a great encounter. Naririnig lang niya si Lord noon kasi ang dami niyang pera. Napakayaman po niya. Libo po yung hayop niya. Alam naman natin, nung araw, nasusukat ang yaman sa dami ng hayop, sa luwang ng kanyang lupain. Napakayaman ni Job. He is the richest man in the East. Ang sabi po ng Bible. Naririnig lang niya ang Panginoon. Pero nung dumaan siya ng pagsubok, aba-aba. Ano nangyari? Panginoon, nakita na kita. Wow, amen? Ibig sabihin talagang kumapit po siya sa Panginoon. Lumapit po siya sa Panginoon. Umiyak po siya sa Panginoon. Nagpakumbaba po siya sa Panginoon. Ikaw ba naman magkaroon ng ketong, di ba, ng sakit sa balat? Yung pangamot mo, yung abo? Dahil sa sobrang kati at sakit ng kanyang ano po yun, mula ulo hanggang paa. Ang hindi lang maganda doon, yung asawa niya. Ano sabi ng asawa niya? Bad yung asawa niya eh. Oy, Job! Papuri-puri ka pa dyan. Sumpain mo na lang ang Diyos mo nang mamatay ka na. Hindi niya kakampi, no? Napakasama naman na asawa niya. Imbis na, lakay. Kaya natin to. Diba? So, manalangin tayo, may purpose ang Lord. Kaya mo nararanasan yan. Kaya hanggang doon lang yung statement doon sa asawa niya. During the course, wala na pong mention yung asawa. Ewan ko kung saan napunta, na-eliminate na siya. Kasi yung later part ng buhay ni Job, binalik ng Panginoon lahat ng nawala sa kanya. Double portion. Yung yaman niya noon na sobrang yaman, dinoble ng Panginoon. Yung mga anak niya, dinoble ng Panginoon. Sabi ng Bible, sila daw yung pinakamagagandang babae nung panahon na yun. Ibig sabihin, naging beauty queen yung kanyang mga anak. Pangatlo po, umabot po yung buhay niya even to the third generation. Dinoble ng Panginoon yung lifespan ng buhay. Nakala na yun, mamamatay na siya. What a great testimony ni Job. Everything have been double portion. Pero hindi po madali yung kanyang pinagdaanan. Kaya masabi natin last Sunday, dun sa verse 4 ng James chapter 1, but let patience have its perfect work. Hayaan lang natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Let us allow Him to work in us. Amen? Huwag po tayong pumalag. Masasaktan ka lang. Let's allow the Lord to change us. Let's allow the Lord to purify us. Let's allow the Lord to mold us. Let's allow the Lord to minister in our life. Huwag po nating huwag po tayong mag-isip ng hindi maganda kung tayo dumadaan ng pagsubok.
Di ba nakita natin ang Panginoong Hesus, the perfect model. Yung siya po'y pinako sa krus, ano pong sabi ni Pedro? Tingnan nyo, sabi niya, si Jesus Christ our Lord, who did no sin, nor was any deceit found in His mouth. Hindi siya nagreklamo, mga kapatid. Who being reviled, was not reviling in return. While suffering, habang naghihirap, He was uttering no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously. Amen? Yan po yung buhay ng Panginoong Hesus. Hindi siya nanakot, hindi siya nagsalita ng hindi maganda, hindi po siya nagreklamo, walang complaining sa paghihirap ng Panginoon. Kung tutusin, meron siyang karapatan. Bakit po? Wala po siyang kasalanan na kagaya natin. Amen? He never sinned. He is perfect. He is so pure. That's why He willingly, taos-puso po niyang inalay yung kanyang buhay sa Ama. Parang Ama ang bahalang gawin ang kanyang plano sa kanyang anak. He never sinned when He was crucified on the cross. Napaka-perfectong halimbawa po na ginawa ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, paalala, pag dumadaan po tayo ng paghihirap, let's pray to the Lord that let us not sin when we experience trials. Paano ba tayo nagkakasala, mga kapatid? Nagkakasala tayo kung tayo po'y dumadaan ng pagsubok, kung tayo po ay nagrereklamo. We are grumbling, we are complaining. We sin against the Lord. Na para bagang hindi natin deserve yung ating pinagdadaanan. O minsan pa nga, merong comparison. Lord, bakit ako ganito? Siya ganun. Siya nga nagnanakaw siya ng bilyon-bilyon eh. Ako wala akong ninakaw, Panginoon, na bilyon-bilyon. Ba't naghihirap ako? Yung kanyang buhay masagana, ay teka lang. Let's not compare our life to others. Iba yung pinagdadaanan natin at iba rin po yung kahihinatnan ng mga, especially yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Let us not sin na iisipin natin, Lord, mas deserve ko yung mas maganda dito, bakit ito lang? We think that we deserve better. We sin against the Lord. We sin when we think God, our Lord, is punishing us. Kung naman po ay tayo'y dinidisiplina. Yung parusa po para sa hindi po niya anak yun. Yun yung mangyayari sa mga unbelievers na hindi sumasampalataya sa Kanya. Pero pag dumadaan ka ng pagsubok, kapatid, kung ikaw ay anak ng Panginoon, hindi po punishment ang tawag doon. Ang tawag po doon, discipline. Amen? Hebrews 12:5 and 6, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. Sabi po ng manunulat ng Hebreo, huwag niyong babaliwalain pag dinidisiplina kayo ng Panginoon. O huwag din kayong madidiscourage. Ito po yung encouragement, verse 6, For whom the Lord loves, He chastened. Yung mahal ng Panginoon, dinidisiplina niya. And scourges every son whom He received. Nilalatigo niya. Scourge, I think that, latigo po ito eh. Nilalatigo niya ang kanyang anak na kanyang tinatanggap. Amen? So, ibig sabihin, hindi galit ang Panginoon, dumadaan ng pagsubok, hindi ka pinaparusahan pa, actually, mahal ka niya, kaya pinapadaan ka sa disiplina. Kasi gusto niya na makibahagi tayo sa kanyang kabanalan. Mababasa po natin yun, if you continue to read chapter 12 of the same book. Nagkakasala tayo sa Panginoon, pagsasabihin na, Lord, tanggalin mo na to. Tanggalin mo na itong nararanasan ko man. Lord, tanggalin mo na itong paghihirap ko na ito. Pag pinapanalangin natin tanggalin, hindi pa po na-accomplish yung divine purpose ng Panginoon, we sin against the Lord.
Let us not ask the Lord to remove it. Huwag mong hilingin na tanggalin ni Lord. Hilingin mo yung mas madaming biyaya para mapagtagumpayan mo. Amen? Ask for grace. Ask for mercy. Ask for wisdom to be able to overcome. Kasi paglabas mo sa pagsubok na yan at isinuko mo yung buhay mo, hindi ka nagreklamo, kapatid, paglabas mo, ibang-iba ka na. Amen? Na-transform ka na. Mas lalong humusay kang lingkod ng Panginoon. At yung character natin, mas lalong let the Lord do His work. Amen? Let the Lord minister to us even in the pain of suffering, even in the pain of disease or sickness, even in the pain of a lost loved one, even in the pain of bankruptcy, even in the pain of human relationship struggles. Just allow the Lord to do His work in us. Nagkakasala po tayo kung nag-excuse po tayo, imbis na mas nagiging accountable po tayo o responsable po tayo, that we take ownership of our action. Lord, kasi pinaranas mo to, kaya ako ginawa yan eh. Diba? Minsan sinisisi natin ang Panginoon. Lord, kasi pinadaan mo ko sa ganyan, kaya ako lang naman nagawa o nasabi yun eh. No, that is an excuse. That is not taking accountability of our action. That is not taking responsibility. Maging responsable po tayo sa ating mga desisyon, mga kapatid. Pag dumadaan tayo ng pagsubok, huwag natin isisi sa Panginoon. Kaya mo ginawa yung mali na yun kasi pinadaan kanya ng ganitong sitwasyon. No, we don't do that, mga kapatid. Ito pa, siyempre, alam na natin, nagkakasala po tayo if we do not allow the joy in our hearts in the midst of trials. Naging grumpy Joe ka na. Diba? Nakasimangot ka na. Nakasimangot ka na lang palagi. Diba? Ang aga-aga, nakabisangot ka. Ay, hindi ka pa pala nagdi-devotion. Kaya hindi mo ma-handle yung problema mo. Nakasimangot ka na agad. Hindi mo pa tinatanggap yung pangako ng Panginoon dahil dyan sa pinagdadaanan natin. If that is the case, we don't allow joy in our hearts, mga kapatid. We sin against the Lord. Kaya sabi ni Santiago, count it all joy. Magharap kayo, mga kapatid, kapag tumaraan kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Sabi niya, at yung pagsubok na yun, hindi po yun pipitsugin. No? Kasi nung panahon na ito, it is a matter of life and death. Pwede po nilang ikamatay yung pagsubok na kanilang kinakaharap, mga kapatid. We sin against the Lord if we do not trust Him during our sufferings. And what is the worst case scenario? Ano po yun? We blame the Lord. Sinisisi natin ang Panginoon sa ating sitwasyon. Nagkakasala po tayo dyan, mga kapatid. Minsan nga, pina-question pa natin si Lord, imbis na magtiwala tayo, Lord, bakit ako? Bakit hindi siya? O siya? O silang lahat? Bakit ako? Why me, Lord? Why me? Please explain now na. Diba? Huwag po natin gagawin, mga kapatid. Let's just, kung hindi natin maintindihan, it's okay. Later on, ipapaunawa ng Panginoon kung lolobin po niya yun. Pero importante, mga kapatid, tama yung ating pag-uugali at pag-iisip pag dumadaan po tayo ng pagsubok, iba't ibang klase paghihirap man yan. Amen? That is the will of the Lord, mga kapatid. Yun yung kalooban po niya. Hindi po tayo papayag na dadaan lang yung pagsubok pero hindi po nabago yung buhay natin. Hindi po tayo papayag na dadaan lang yung pagsubok na hindi na-accomplish yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Let God's purpose and will complete it during that struggle and sufferings that we are facing. Kaya nga ano sabi niya? Balikan natin yung sinabi ni Santiago, sabi niya yan, knowing. Malalampasan natin yung pagsubok if we know. Knowing, you know, tinitest ka ng Lord.
No, tinitest niya yung faith mo. Lord, no, na ibinuproduce niya yung patience. No. Maganda kasi na alam natin na mayroong ginagawa po ang Panginoon sa buhay po natin. Mas gumagaan yung ating pagpapasakop dun sa ating pinagdadaanan. Kasi pag hindi mo alam, baka hindi mo ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Hindi mo isurrender lahat sa Panginoon. Kaya pag ganun, ano nangyayari? Madalas, lalong mas matinding pagsubok para dumating ka na talaga sa point na ibibigay mo na talaga ang lahat sa Panginoon at wala ka nang ititira sa sarili mo. Amen? At doon po makakakilos ang Panginoon. Doon po siya makakakilos sa buhay na pag binigay mo na ang lahat. Kahit 1%, ayaw ni Lord. The Lord wants everything. All trust unto the Lord. Wala po tayong ititira. And then, doon mo mararanasan yung biyaya. At kapag naranasan mo yung biyaya, ano mangyayari? Magkakaroon po tayo ng patutuo. Amen? May testimony ka. Di ba sabi nga nila, yung testimony, it is a byproduct of the test sa buhay. May kwento na yung buhay. Amen? Yan po. Para sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Wala pong ibang layunin po yan. Kaya, bantayan po natin yung mga puso natin, mga kapatid. When we experience trials of many kinds, guard our hearts. Guard our life. Guard our thoughts. Baka magkasala po tayo na hindi natin namamalayan. And sometimes, mga kapatid, may pagsubok na may kapalit. May isasakripisyo ka dun sa pagsubok na pinagdadaan. One classic good example is the Apostle Paul. Sabi ni Pablo, itinuring ko na itong kawalan. Makilala ko lang o para lamang sa Panginoong Jesus. Tingnan niyo po. More than that, I count all things to be lost because of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Ang sabi po ni Pablo, kinonsidera ko nang wala na ang lahat ng ito. Para lamang kapalit. Ito po, makinig. Kapalit. Hindi po niya isinagtabi po lahat ng kanya pong isinakripisyo. Meron pong kapalit. Ang kapalit ng lahat ng ito, ang sabi niya, knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of a little bit of things. No, of all things. And count them rubbish so that I may gain Christ. Sabi niya, ikinonsidera ko na pong basura ang lahat ng kapakinabangan sa sarili ko para lamang sa aking Panginoong Jesus. Amen? Sa lahat po ng apostol. Ang sabi ng mga Bible scholars, ang consideration po ng kanyang pinagtapos ay 4 na doctorate. Ang sabi pa nga ng iba, one of his studies that he accomplished is considered an Ivy League doctorate. Pag sinabing Ivy League doctorate, meron po kasi pinakamagagaling na universidad sa Estados Unidos. Yung 8 yun na universidad ang pwede lang mag-grant ng Ivy League doctorate. Ang isa po doon, Harvard University. He is a master of Jewish education, considered a PhD. Mahusay na mahusay po siya sa Greek education. Kasi nakatira po siya sa Tarsus. At doon po yung, I think it is the prominent place of Greek education at that time, kaya napakahusay po niya sa Grego. Nakikita po sa kanyang mga sulat. He is considered by other level of that education is as if he's a lawyer. Ganun po kataas yung kanya pong napag-aralan. Pero nung sabi niya, I consider all this. Yung kapakinabangan kong to, basura na lang sa akin. Sabi niya, makilala ko lang ang Panginoong Jesus. Amen? Wow! Ipinagpalit po niya. Kaya nga po, isa sa pinakamahusay na explanation po ng law and grace is Paul.
Because he's a master of the law. Pariseo po. Pag sinabi pariseo, hindi ka po basta-basta ng panahon ngayon. Ganun po sila nangangalang. Kung anong sasabihin po nila, papakinggan ng mga Hudyo at that time. And he was trained by the most renowned Jewish instructor at the time. Ang pangalan po ay si Gamaliel. Para baga nag-aral ka ng math kay Einstein. Parang gano'n. Talaga pong prestigious po yung mahusay po yun. Pero sabi niya, no more. Wala na tong mga to. Sabi niya, the righteousness which is from God upon faith, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Pinagpalit niya po yung kanya pong karunungan yung pinagtapos niya para lang daw po makasama siya sa paghihirap ng Panginoong Yesus. Wow! What a great Apostle Paul! Pinagpalit niya ang lahat ng bagay na yon. Maghihirap siya para lang po sa Panginoon. Being conformed to His death. At nangyari po ito. He died in conformation to the death of His Lord. Natapos po niya yung karera. In order that I may attain to the resurrection from the dead. Alam niyo kung bakit po nasasabi ni Pablo? Kasi hindi siya nakatingin sa mundong ito, nakatingin po siya sa kabilang buhay. Pag ikaw, kapatid, nakatingin sa kabilang buhay, kaya-kaya mong iwan anumang bagay na meron sa mundong ito. You can sacrifice anything in this world if your heart and mind is set on the things that are above. Amen? What a great Apostle Paul. Actually, siya rin sumulat po nun yung Colossians. Set your mind on things above. It's a privilege. Sabi ni Paul, it's a privilege. Kaya nga sa kanya, pribilehiyo po yung kanya pong paghihirap dahil nakikibahagi po siya sa paghihirap ng Panginoong Hesus. Kaya po, willingly, kumbaga, talagang yakap na yakap po ni Pablo yung paghihirap na yun kasi alam po niya sa isipan at puso niya, nakikibahagi po siya sa paghihirap ng Panginoong Hesus na hindi po siya worthy. Kaya ganun po yung puso ni Pablo. Pag may suffering, Lord, sige lang, Lord. I-allow mo lang yan, Lord. Gusto kong makibahagi sa paghihirap ng Panginoong Hesus. It's such a privilege to partake in the Lord's suffering. Paul gave up everything in order for him to know Christ Jesus our Lord. Amen? Kasi may ganun pagsubok. Hihilingin ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. What we love, kagaya ni Abraham, love na love niya si Isaac, hiningin ng Panginoon. The Lord will ask us in exchange to knowing Him, serving Him, suffering for Him. That is the greatest privilege of being a servant of the Lord. Makibahagi po tayo sa kanyang paghihirap. Of course, let the Lord give us understanding and revelation of this one. Kasi siya lang po yung may kakayanang ipaunawa po ito sa atin. Paul wanted even, mas gusto po niya, makibahagi po sa paghihirap ng Panginoon kaysa sa kanya pong personal preference and ambition. Sabi nga ng isang Bible scholar po, kung gumawa daw ng 6 na pinakamagagaling na utak ang Panginoon, isa daw si Pablo doon. Ganun po ang galing tong mamang to. He's really brilliant servant of the Lord. Pero sabi niya, I consider this rubbish. Just for the sake of knowing, gaining Christ in my life. Wow. I counted all loss. I have counted as loss for the sake of Christ. Ano man ang pakinabang sa akin, baliwala na sa akin yan. Kapalit ng makilala ko lang ang aking Panginoon. Pinost ko po ito sa Facebook ko
na yung sinabi ni Stephen Charnock, no? Sabi niya, when we believe that we ought to be satisfied rather than God glorified, we set God below ourselves. Kung naniniwala tayo na mas mahalaga yung satisfaction natin kaysa maluwalhati ang Panginoon, ibinaba mo ang Diyos sa sarili mo. Itinaas mo yung sarili mo, ibinaba mo ang Diyos sa buhay. Kasi mas pinili mo yung satisfaction mo kaysa maluwalhati ang ating Panginoon. Kaya yun po yung maganda. Pag dumadaan ka ng pagsubok, may pagkakataon po tayong i-glorify natin si Lord sa buhay natin. Amen. Pag tayo nagpasakop at hinayaan lang natin tapusin ng Panginoon yung layunin niya po sa buhay po natin. Kaya nga napupurify po tayo. Sabi ni Pedro, very malapit na po tayo. 1 Peter 1:6-7. In this you greatly rejoice. O rejoice ka naman ha. Sabi ni Santiago, rejoice. I count it all joy. Ito, rejoice siya. Though, for a little while, pagbit lang, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Sabi ni Apostol Pedro, saglit lang to, panandalian lamang kung kinakailangan, ikaw nga ay daraan ng iba't ibang klaseng pagsubok, nag-grieve ka, nalungkot ka. At some point, sabi niya, still, you need to rejoice. Bakit po? Bakit ka ba dumaan ng pagsubok? Sabi po niya, that the genuineness, para ma-prove of your faith, para mapatunayan na ginto ka talaga. Ginto yung pananampalataya. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Kaya ka nasubok ka pa rin para patunayan mo na totoo ka nga. Genuine ka ba? Kahit pa dumadang ka ng pagsubok, nagsiserve ka ba? Kahit pa nahihirapan ka, nagpipray ka pa? Kahit pa nalilito ka, nagdi-devotion ka pa rin? Whatever circumstance, inihahatid mo pa rin, pinagtatagumpayan mo yung pagsubok na yan. Good. Why? Because perseverance is the evidence of a genuine faith. Yung kakayanan mo magpatuloy sa kabila ng pagsubok ay pagpapatunay lang, kapatid, na totoo ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ni Apostle John, may mga kasama tayo na wala na. Hindi naman talaga natin sila kapatid, sabi niya. They are false brethren. Nagpanggap lang silang kapatid pero hindi talaga sila kapatid. Kasi ang tunay na mananampalataya, anumang pagsubok ay malalampasan ng kapagtatagumpayan kasi mapagtatagumpayan mo yan kasi hindi yan galing sa sarili mong kalakasan. Kalakasan kasi ni Lord yan. Amen? Kaya imposibleng hindi mo ma-overcome. Imposibleng hindi mo mapagtagumpayan. 1 Corinthians 10:13, di ba? Lahat ay dala ng pagsubok. Pero bago pa dumating yung pagsubok na yan, in-screen na ni Lord, sinala na niya kung kakayanin mo. Kasi yung kakayanan mo para mapagtagumpayan yan, magmumula pa rin sa Kanya. At hindi lang yan, bibigyan ka pa niya ng way of escape so that you will be able to overcome that temptation or that trials that you are facing. Amen? Kaya nga, anong mangyayari doon? Pag ang Panginoon ang nagpatagumpay sa'yo, glory to Him, hindi sa atin. Amen? It's glory to the Lord. Kaya nga, pag dumadaan ng pagsubok, it is being tested. Diba? Yung ginto, yung pananampalataya mo na sinusubok, mas sigit na mas precious yan kesa sa ginto na nawawala. Para nang sa gayon, pag nadalisay na, syempre yung apoy na naglilinis ng ginto ay para rin po pagsubok na nililinis yung ating pananampalataya. Nang sa gayon, pagkatapos mo makaranas ng pagsubok, ano mangyari? Mapapapurihan, ma-honor, at mag-glorify po ang Panginoong Isus at the revelation of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya lahat ng pagsubok na napagtagumpayan po natin, hindi po yan mawawalan ng saysay. Sa takdang araw po na itinakda ng Panginoon na ipapahayag na po siya,
lahat po yan ay mayroong pong karampatan na reward kung paano po natin napagtagumpayan at kung paano po naluwalhati ang Panginoon sa pagsubok na yan. Amen? Kaya nga pag pinaririnig ang testimony, di ba na-inspire po tayo? Uy, buti si kapatid, grabe pala tong kapatid na to tahimik, pero dami pala niya pinagdaan ng pagsubok. Ba't parang wala lang sa kanya? Nagsusort pa rin, umaattend pa rin, nakangiti pa rin, di ba? Ang tindi na pala ng kanyang pinagdadaan ng pagsubok. Alam niyo kung bakit? Kasi po may biyaya ang Panginoon sa mga anak niyang dumadaan ng pagsubok. Amen? May grace po, overwhelming grace. Kaya ngayong hope mo, sabi ng Panginoon, ituon mo sa biyaya niya. Hope that is anchored in grace. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. It makes us holy. Tingnan niyo po ito. 1 Peter 1:13-16. Therefore, having girded your minds for action, being sober in spirit, fix your hope completely on grace. Yung pag-asa mo dun sa biyaya ng Panginoon to be brought to you at the revelation of Jesus Christ our Lord as obedient children, not being conformed to your former lusts, which were yours in your ignorance. Kaya, Panginoon, pinapadaan ka ng pagsubok para hindi ka na babalik dun sa dati mong buhay. Amen? Kasi ayaw niya na balikan pa natin yung mga dati po natin pinagkagagawa. Yung mga kasalanan na umalipin po sa atin. Kaya ako naiinis ako ng mga alaga ko dati. Sabi ko sa kanila, hindi pa kayo nagsawa na sinira na ng droga yung buhay niyo, babalikan niyo pa rin. Di ba? Kaya nga parang ako sa Tatay Digong I hate drugs. Galit na galit ako sa droga kasi sinira yung buhay ko At pag nakikita ko itong mga to, kung ikaw'y pinalaya ng Panginoon sa droga, pinabalikan mo yung bisyo mo, nalulungkot talaga ako ng sobra kasi yung demonyong sumira ng buhay mo, nakikipagbalikan ka pa. Pwede bang balikan ka? No, kaya nga tumanan ka ng pagsubok Tignan nyo, ignorante tayo noon. Di natin alam. But like the Holy One who called you, tinawag po tayo ng Panginoon. Ang tumawag po sa atin, banal. Amen? Anong sabi niya? Be holy yourselves as in all your conduct. Sa lahat ng ginagawa niyo, maging banal kayo. Because it is written, the Lord God said, you shall be holy, for I am holy. These two verses alone mention 4 mention of the word holy. Ang Kristiyano ay markado dapat po ng kapanalan. Amen? We must be marked with holiness in thought, in speech, in action, in conduct. Holiness is the very foundation of the believer's life. Kapanalan po, hindi perfection, but holiness. Pag sinabing holiness, set apart ka, hiwalay ka sa mundo. Huwag mong sasabihin yung sinasabi ng mundo. Huwag mong gagawin yung ginagawa ng mundo. Huwag mong kakantahin yung kinakanta ng mundo. Huwag kang pupunta sa mga makamundong bagay. Amen? Because you have been called to holiness. Kapanalan po, mga kapatid. Pag wala kang kapanalan, ang sabi ng Bible, without holiness, you will never see God. It's impossible. Imposible po ang isang Kristiyano ay Kristiyanong tunay kung namumuhay pa rin po siya sa makasalanang mundong ito. Yan nga po yung dahilan kung bakit pinako ang Panginoong Hesus para mapagtagumpayan na po natin, iwan na po natin yung mga bagay sa mundong ito. That is the very reason Christ died on the cross. Kaya pag binabalikan po natin, sabi ng Biblia, para bagang pinapako na naman po natin ang ating Panginoong Hesus. If we are trying to go back to our old life, our former lusts, pita ng laman, pita ng mata, pagmamalabis at pagmamayabang.
1 Corinthians chapter 6, 9 to 10. Ano sabi po ni Apostle Peter, ay Apostle Paul? Bear with me. We will end po na. Mga an hour pa. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Alam ba ninyo yung hindi matuwid, hindi nila mamanahin yung kaharian ng Diyos? Do not be deceived. Huwag kayong magpapalinlang. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, they will not inherit the kingdom of God. Sabi ni Paul, huwag kang palilinlang. Yung namumuhay ng ganito ay walang bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Very clear, mga kapatid. Kaya nga po, markado dapat ang Kristiyano ng pagiging hiwalay sa mundong ito. Ephesians 5:3-7, but fornication and uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, pati po yung mga malalaswang kwentuhan o biruan, hindi po maganda sa atin yun. But rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, no unclean person, no covetous man, no idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Wala kang bahagi sa kaharian ng Panginoong Yesus at kaharian ng Diyos kung ganito po ang pamumuhay ng isang tao. Of course, ang tinutukoy po kasi dyan, hindi po Kristiyano. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers of them. Humiwalay ka, huwag kang sumama, huwag kang makibahagi sa mga bagay na namumuhay. Because these are mentioned for the unbeliever. Hindi po para sa atin yan. And lastly, mga kapatid, Romans 8:28-30, 35-39. And we know that for those who love God, yung umiibig sa Panginoon, all things work together for good. Ang lahat ng umiibig sa Panginoon, lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, ay i-convert ng Panginoon para sa kanyang ikabubuti. Irregardless, sufferings, trials, sins maybe, whatever it is, ang sabi dyan, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. May layunin others. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also will glorify. Lahat po ng tinawag at pinili ng Panginoon, ano man yung pinagdadaanan mo kapatid, i-convert ng Panginoon yan para rin sa iyong ikabubuti. Kaya walang karanasan na sayang sa tunay na mananampalataya. Amen? Walang sayang. Everything will be for our own good. What a powerful verse. Sabi ni Pedro, we are being put to death all day long. We were counted as sheep for the slaughter. But in all these things, we are overwhelmingly conquered through Him who loves us. Lahat ng pinagdadaanan po natin na overwhelm tayo kasi kaya natin itong mapagtagumpayan dahil sa umibig sa atin. For I am convinced that neither death, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin, makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Ama na matatagpuan po lang natin sa Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Amen? What a great assurance. Kahit ito pa lang mga kapatid, sulit na po yan para mapagtagumpayan yung mga pinagdadaanan po nating pagsubok. Amen? This is
Dahil naglilinaw po, Panginoon, yung aming pong mga pinagdadaanan, O God, sa pamamagitan po ng inyong mga salita, O God. Every suffering, every affliction, every turmoil, O God. Every situation that we may have, Lord. Walang sayang, Panginoon. Because the Bible tells us, O God, that all things will work together for our own good, Lord. Kaya dalangin po, Panginoon, O God, una sa lahat, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. We ask for forgiveness, O God. We might have sinned, Lord, during our testings of trials, O God. Marahil nagreklamo kami, Panginoon. Marahil inisip po namin na hindi namin deserve yung mga bagay na ito. O marahil nanalangin kami, Lord, tanggalin mo. Only proves that you love us, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung marahil na-question po namin yung aming sitwasyon dahil hindi namin maintindihan, imbis na kami po'y magpasakop lamang sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At patawarin niyo rin po kami, kung hindi kami nagtiwala sa inyo, Lord. Na inakala po namin, Panginoon, na yung pinagdadaanan po namin, Ama o God, ay hindi galing sa inyo. Forgive us, O God. We humble ourselves, Lord. Faith produces patience, O God. Lord, marami pa po kaming pagkukulang at mga kahinaan. Nawa, Panginoon, ang dalangin namin sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin, ma-purify po kami, Lord. Ma-purify yung puso namin, ma-purify yung isipan namin, ma-purify yung mga labi po namin, Lord. Ma-purify everything in us, our body, our soul, and our spirit, O God. Gusto po namin, Panginoon, na aming buhay ay maging kalugod-lugod po lamang sa inyo, Panginoon. Kasi nais po ninyo, Panginoon, on the day, O God, Lord, because the one who called us is holy, and we must be holy, for you are holy, O God. Separate from this world. Separate from the sins of this world. Separate from the systems of this world. Separate, O God, from the corruption of this world, O God. But we are still in this world. Kaya dalangin po namin naman, i-preserve niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po, pakaingatan niyo po yung buhay po namin na hindi po kami mahulog sa sanctification process na ginagawa niyo po sa buhay po namin. Araw-araw niyo kaming binabanal, Panginoon. Dalangin po, God, let us utilize our personal relationship with you. Study the Word, meditate the Word, O God. Memorize the Word, read the Word, O God. So that we desire to become holy, O God, and righteous sa inyo pong harapan, Panginoon. Kaya sa mga pinagdadaanan namin pagsubok, dalangin namin, Lord, mag-glorify po kayo. Mapapurihan po kayo. May the praise and honor and glory be unto you, O Lord Jesus Christ, especially at the revelation of you, Lord Jesus Christ. Yan ang aming dalangin, Panginoon, O God, na manatili kaming tapat hanggang wakas, Panginoon. Help us as a church, O God. Purify us as a church, O God. Preserve us as a church, dear Lord, O God. And let us overcome, just like you, Lord Jesus, an overcomer, O God. We as your church, O God. Thank you, Father God. Mag-usap po kayong patuloy sa puso po namin, Lord, because our time is limited, but you are not, Lord. Let us meditate on your word, ponder what you have said in our hearts, O God, and prayerfully ask, O God, the power of the Spirit, our God, the Holy Spirit, that we may be able to obey whatever we have received from your word. Thank you, Father God, and I pray, may you bless, O God, the rest of this week. Patuloy po naman ninyong pagpalain naman ang aming buhay, ang aming pong pamilya, ang aming mga negosyo, ang aming pong kalusugan, ang aming mga anak, Panginoon, ang aming paglilingkod po sa inyo. Dalangin namin, O God, let us be consciously aware of your presence, O God, of what you're doing in our life, dear Lord. And let us humbly submit, O God, to your will, Heavenly Father, just like what our Lord and Savior, Jesus Christ, did sa Garden of Gethsemane, O God. He willingly, Lord, submitted to your will.
Thank you, Father God. Be glorified. Maraming salamat po, Ama. At dalangin namin, Lord, let your shalom, shalom rest upon us, O God, for the rest of the week. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito po ang aming samo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po magsabi na, Amen. Palakpan po natin ang Panginoon.